Dalawang senator na merong ek video ng babae at hindi lang babae, pati sa lalaki. Naku po, ako po. Shitty. So yung mga bradaros, mga kabiyaya, pag-usapan po natin itong viral na viral ngayon, trending dito sa mundo ng social media world. Na itong dalawang senador di umano ay may ek video. May chupulangkot baby kumon na video. Yung isang senador, meron siyang video daw sa isang Viva Max actress. Alam nyo naman na siguro kung ano yung Viva Max, no? Nandyan yung mga nagseseksihan, nagagandahan, at nagpuputukan na mga bulubundukin na chocolate hills. Ay yan daw po ay nakatsuktsanas ng isang senador. At eto ang malupit dyan. Yung isang senador, hindi babae ang kanyang katsuktsanas, kundi isang lalaki. Ay, tala, sagwa siguro nun. Papanoorin kayo, papanoorin nyo ba yan? Ako parang yung panoorin yun, nakakadiri. Pero ang tanong, totoo ba to? Hindi. Kung ako tatanungin nyo, may napanood po kasi akong video. Matagal siguro mga 2 months na sa akin isinend to. Pero hindi ko pinansin kasi sabi ko, uso ngayon ng AI, di ba? So sabi ko, parang AI. Pero kung talagang malikot ang kaisipan mo, talagang parang siya nga talaga. At pinakita ko din to sa ibang mga tropa pits. At ang sabi nila, pwedeng siya, pwedeng Koreano na kamukha niya lang. Uy, may ano na agad kayo? Sinong senador mo kang Koreano? May ano na agad ako, may ano na agad kayo, may clue na agad ha. At sino nga ba ang pasimuno sa gulo sa bansang Pilipinas? Mamaya may video akong ipapanood sa inyo. So syempre, bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang ating video, paki-subscribe, paki-like, paki-share sa inyong mga kaibigan para mapanood pa po at malaman ng iba pa nating mga kababayan yung mga lihitimong balita. Kasi dito hindi lang to hindi lang tayo basta hindi lang tayo basta balita lang na or chismis or ano lang tayo dito. Talagang may pinapakita ho tayo at may sinusupalpal at sinusunog ho tayong mga ka-fake newsan ng mga siraulong mga fake peddler. Yan, yung mga post ng mga ano. Kasi marami ho kasi, lalong-lalo na sa politics, maraming mga politikong mapagpanggap. Ayun yung mga susunugin natin. At ayun, isabay nyo na rin po na suportahan ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking TikTok account na J Guevara at ang aking second channel na JG Banateros. Bali, ibang balita po. So, bukod po doon, yung mga hindi nyo napapanood dito ay mapapanood nyo po doon sa aking pangalawang channel. JG Banateros, nandyan sa description ang kanyang link at pati na rin yung mga channels po ng mga kapatid ko sa Banateros Brothers, nandyan din po lahat yun. So, usapang bembongs. O dahil alam nyo, sobra ako natatawa dito gawa ng, alam nyo sa totoo lang talaga, may karanasan ako na nakita ko ng dalawang mata ko na may isang kilalang politiko na talagang, alam mo yun, talagang matakaw sa laman. Nakikita ko po yan at nakita ko ng dalawang aking mata. So, hindi natin masyado muna yung ibubulgar. Siguro, pagdating ng mga panahon, at kahit pa paano naman wala namang ginagawang masama sa atin to. At pero soon malalaman din ng ibang tao 'yan. Pero dito nga etong balita ngayon ay kalat na ho nga itong isang senador, etong dalawang senador na meron silang mga viral video na kung saan ay nakikipag tsuktsanas sa ibang babae etong senador na ito.
Sa totoo lang, ang dami naman hindi na ang dami naman din talaga. Ang dami naman din talaga na mga politiko na may mga kabit-kabit. Hindi naman ho at hindi lang sa mga politiko kundi sa kahit sa mga ordinaryong Pilipino marami hong ganyan talaga na mahilig sa ibang putahi. Oy, yung mga bata dyan, huwag niyong panoorin ha. Huwag niyong papanoorin dito sa video natin, no. So yun nga, dito nga halos pinost na rin to ng mga kilalang personalidad kagaya nila Kiko Barsaga. Pero ang pinakamalupit dito, napanood nyo na ba ang bidyong ito? No, napanood nyo na ba? Mamaya, kung gusto nyo mapanood, mamaya bibigyan ko kayo ng ebidensya. Ngayon, syempre, bawal dito ilabas yan sa vlog natin. Pero sa huli po ng video ko, ay may sasabihin po ako sa inyo na isang site kung saan doon nyo siya mapapanood. No, mamaya ha? Kaya bago ang lahat, dito naman tayo sa ibang mga balita. Kagaya na lang nitong binanggit ni former Governor Chavit Singson. Basahin po natin. Binanggit ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pahayag tungkol sa umano'y katiwalian sa General Appropriations Act o GAA. Ayon kay Singson, si Duterte umano ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Sinabi rin niya na matapos punahin ng dating Pangulo ang naturang usapin, doon na raw nagsimula ang mga hakbang laban dito. Noong pinansin niya, ayun, na pinahuli na siya, pahayag ni Chavit Singson. At totoo naman talaga, si Pangulong Duterte po ang kauna-unahang nakapansin ng maanumalyang may mga sa BICAM report sa GAA, may mga blanco na hindi maipaliwanag kung saan dinala yung mga pondo na yun. Diba? So sa totoosin lang, natabunan na rin tong issue na to. At ngayon napunta na nga tayo sa flood control at scam at karugtong nito yun. Pero yung unang-unang nakatuklas talaga nito ay si Pangulong Duterte na talagang alam nyo, noon pinagtatawanan siya, gito ganyan. Pero dahil nga dyan sa kanyang binunyag na yan, talagang nakita ho natin kung gaano daming pera ng taong bayan ng winawaldas or ninanakaw araw-araw. Baka nga sa tuwing may mga issue or kaganapan sa Pilipinas na pinagkakabisihan ng bawat Pilipino, doon sila tsumitsyempo ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. At nakamakailan lang, alam nyo, sa sobrang ko dito sa politics na halos napapanaginipan ko na yung 2026 national budget na nagkakahalaga ng halos 6 trillion pesos na para sa edukasyon ay ubos na. No? Kasi kung matatandaan nyo, 6 trillion pesos pero hanggang ngayon wala pa tayong mga bagong classroom. Meron nung nakaraan sa Quezon City na kung saan ay pinagmalaki pa ni Marcos Jr. Parang gusto niya ipahiwatig na pera niya ang pinanggawa doon sa school na yun, no? So talaga naman at kapag ikaw ay talagang may nadiskubre na kawalangyaan, kademonyohan ng administrasyong Marcos, kaagad ka nilang gagawan ng paraan para lang pahirapan or mawala ka or hindi ka na makapagsalita. Kagaya na lamang, at isa rin yan. Alam nyo, sa totoo lang, kauna-unahan din na nagsasalita ng korupsyon ng gobyerno. Walang iba kundi ang pinakamatapang na si Pastor Apollo Kibuloy. Totoo po yan. Isa si Pastor Apollo Kibuloy sa nagsalita mapatungkol sa nakawan sa gobyerno. So tutusin, medyo huli pa nga si Pangulong Duterte. Pero si Pastor talaga, matagal niya na hong sinasabi yan. Na dati pinagtatawanan pa natin. Aminado po ako doon na isa ako sa hindi naniwala kay Pastor noon. Pero lahat po yun ay napalitan dahil yung hindi ko paniniwala sa kanya ngayon ay nangyayari na. Tingnan nyo, nangyayari ang lahat. Lahat ito sinabi na to ni Pastor ng ilang beses sa programa ng SMNI, kaya nga tinanggalan ng prangkisa ang SMNI at kaya nga ipinakulong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kasong hearsay lang or salita
walang sapat na ebidensya, at kung about naman doon sa mga kasong binabanggit sa kanya, matagal na hong nabasura yon, halos 5 years ago na. Sobrang tagal na hong kaso na ibinasura ng korte na binuhay lamang ng administrasyong Marcos. Ang masaklap pa nga dyan, sa ibang bansa pa nga yung ibang kaso na yon, pagdating, ewan ko ba paano nahalungkat at dinala dito yan sa Pilipinas, yung ano na yan, yung tawag dito yung kaso ni Pastor. So isa dyan si Pastor Apollo Kibuloy sa matagal nang nagsasalita about sa ginagawang katarantaduhan ng administrasyong Marcos. At eto pa, no? Eto pa, basahin natin ang sabi ni Attorney Harry Roque. Roque kay Marcos, wala kang karapatan mamuno. Muling binatikos ni Attorney Harry Roque si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong questionin ng kakayanan at kredibilidad, dito ko lagi nabubulol, kredibilidad ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, giniit ni Roque na wala na umanong moral na karapatan si Marcos na mamuno dahil nawalan anya ito ng tiwala ng publiko. Kasabay nito, gumamit siya ng matinding pananalita laban kay Pangulo sa gitna ng patuloy na bangayan ng kampo ng Marcos at ng Duterte. Sa totoo dito, maling-mali na tong ganitong salita na Marcos versus Duterte. Sa totoo lang po talaga ngayon, Marcos versus Pilipinas versus Pilipinos. Lahat na po tayo ang kalaban ni Marcos Jr. Hindi lang ang Duterte, hindi lang ang mga kapanalig or hindi lang ang mga kakampi ng mga Duterte, kundi buong Pilipino, buong bansa na ho ng Pilipinas. Marcos versus Pilipinas na ho. Marcos Jr. versus ang bansa na ho natin. Silang dalawa na ho talaga ang magkalaban. Dahil sa pamamagitan ni Marcos Jr., pinapahirapan niya ng pinapahirapan at inilulubog ang bansa natin sa una-una, sa korupsyon at sa kahihiyan. Sa totoo sin, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa ngayon. Biruin mo, pang top 3 tayo. Top 3 sa pinaka-corrupt sa buong Asia. Sayang no, hindi pa nag-top 1, no? Hindi pa nag-top 1. So alam naman din natin to si Attorney Harry Roque, isa din to sa mga noon ay tigapagtanggol ni Marcos Jr. At may tumatak pa nga sa akin na salita, ito dati si Attorney Harry Roque, na hindi kasalanan ng anak, ang kasalanan ng ama nung panahon ng eleksyon. Pero sa totoo lang ngayon talagang kinain ni Attorney Harry Roque yun, at isa na rin siya sa ginigipit ng administrasyong Marcos na talagang alam niyo sa totoo lang kung maayos talaga etong si Marcos. Tingnan niyo, marami sila, Attorney Trixie, Attorney Harry Roque at iba pa, marami talagang mga dating kasamahan ni Marcos Jr. na nagsihalisan na dahil hindi na nga nila kaya yung ginagawa ni Marcos Jr. na kademonyuhan sa gobyerno natin. So eto pa. Oo. Sen Rapi, tiniyak na hindi kayang kontrolin ng Malacanang ang Gatchalian Block. Totoo ba? Totoo ba yun? Hindi kayang kontrolin ng Malacanang ang Gatchalian Block. Bakit takot na takot kayo na mapag-usapan yung flood control? Bakit? At kung kung hindi kayo nakokontrol ng Malacanang, alam naman natin na ang mastermind, ang mga testigo na lumalabas ngayon ay ang tinuturong pangunahing mastermind ay etong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Ang Cayetano Block or ang mga nasa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng mga senador, ang tanging hangarin lamang nila ay mapag-usapan, magkaroon ng kaliwanagan, imbestigahan ang maanumalyang flood control sa pamamagitan ng Senate Blue Hearing. Ngayon, kung hindi kayo nagpapakontrol sa Malacanang, bakit parang tutol kayo sa imbestigasyon na ginagawa ng Cayetano Block?
At bakit ni minsan hindi namin narinig sa bunganga ninyong magkapatid na kung ano yung kung sino talaga ang mastermind sa nangyaring issue na to. 'Di ba? Kasi biro mo, alam mo pag sinabing Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, papasok agad sa isip mo na yari sila Marcos dito, yari sila Romualdez dito sa magkapatid na to. Isa to sa mga matatapang. Isa to sa mga talagang inaasahan natin na lalaban sa kanila. Bakit ganun? Nagtataka lang kami ng gusto Kasi kung hindi kayo kinokontrol ng Malacanang, bakit ni isang beses puro na lang kayo pagtatakip na ginagawa nyo sa kanila. So, ano ibig sabihin nun? Basahin pa natin Sabi dito, mariing pinabulaanan ni Senator Rapi Tulfo ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na umano'y nagsisilbing Senate of Malacanang ang grupong kinakabilangan ng Gatchalian Block. Iginiit ni Tulfo na walang impluensya o utos mula sa Malacanang na sinusunod ang kanilang grupo at nananatili silang malaya sa pagdesisyon sa mga usaping kinakaharap ng Senado. So ibig sabihin, ayaw nyo talaga sa 18 Marine. Bakit? Anong meron? Ayaw nyo sa mga testigo. So kung hindi kayo inuutusan ng palasyo, so ibig sabihin, sarili nyong desisyon na pagtakpan ang mga politikong madadawit sa investigasyon ng 18 Marine at netong may bagong 14 testigo. So ibig sabihin, iisipin naming lahat na kayo mismo ang may gusto na pagtakpan yung mga kawatan diyan sa gobyerno. So ibig sabihin, nagkukusang loob kayo na pagtakpan si Marcos Jr. at Martin Romualdez at iba pang mga kawatan diyan sa gobyerno, sa Senado at sa Kongreso. Okay. Buti nilinaw mo Buti nilinaw mo O eto pa, sa panayam sinabi ni Senador na hindi kailanman nagpadikta ang kanilang hanay sa palasyo. Aniya mas nakikita niya ang kabilang kampo ang naapektuhan ng impluwensya ng DDS at ng mga kilos ng mga kaalyadong troll network nito. Wow kapal ng mukha mo, dinamay mo pa kami. Eto na lang, Rapi Tulfo. Anong mapapala ng Cayetano Block kung magpa-impluwensya sa amin? Tsaka, hindi ka ba kinikalabutan sa sinasabi mo? 'Di ba dapat sundin mo kami? Alam mo kung bakit? Ordinaryong Pilipino kami. Kami yung bumoto kung nasan ka ngayon. So dapat masundin mo kami kaysa sa Malacanang. Party kami baka sabihin mo puro kami alien. mga ka-DDS, alien ata tayo Ordinaryong Pilipino kami na dapat talagang sundin mo kami. Kung ano yung kagustuhan ng pangkalahatan, sundin mo kami. Una-una kami nagpapasahod sa'yo. Kami ang naglukluk sa'yo dyan. Tapos sasabihin mo, nagpapa-impluwensya sa mga DDS. Sino ba yung mga DDS na yan? Mga Pilipino yan Mga botante yan ng Pilipinas. Yan ang mga nagbabayad ng tax. Yan ang nagboto sa inyong magkapatid. Kaya nandyan kayo ngayon. Tapos sasabihin mo, para ipapamukha mo sa amin na huwag magpa-impluwensya sa ang Cayetano. Diba? So ibig sabihin porket nanalo na kayo sa pagiging senador, wala na kayong pakialam sa amin? Ganon? Isang malaking katarantaduhan nata yan Isang malaking kalokohan nata yan. Diba? Sabihin na natin ng DDS ay nasa 35 million. Mahigit. 35 million. Sabihin na 30 million. Okay. So yung 30 million wala kang pakialam dun. Diba? Kasi sabi mo, nagpapailaw. Dapat nga kabiliban mo si Cayetano. Kasi nakasentro siya sa hinanaing ng bawat Pilipino. Ikaw, nakasentro ka sa hinanaing ng Malacanang.
Isang malaking kalokohan yan. At ito pa isang malaking kalokohan, no? Basahin natin. Heidi Mendoza, wow. Nanawagan sa mga DDS na palayain nyo na ang mga sarili nyo. Bakit nakakulong kami? Sira ulo ka ba? Nagbigay ng pahayag si Heidi Mendoza kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kung saan direkta niyang tinawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suriin ang kanilang mga pinaniniwalaan. Sa isang Facebook post, sinabi ni Mendoza na panahon na umano upang makawala ang mga DDS sa anyay maling paghanga at maling paniniwala. Wow, kami pa talaga may maling paniniwala. O sige, ganito. Bakit maling paniniwala? Sino ba ang mas maling paniniwala sa atin? Kayo o kami? Ganito. Sino dapat protektahan? Yung adik na pumatay ng inosente? Or yung adik na pinatay dahil pumapatay ng inosente? Hindi nga, comment nyo nga sa amin yan. Iyan nga yung nyo. Sa nakikita namin ngayon, kaya namin minahal ang pamumuno ni Pangulong Duterte dahil inubos niya yung mga adik na pumapatay ng inosente. Ang nangyayari ngayon, pinagtatanggol niyo yung adik na pumatay ng inosente. Tapos sasabihin niyo magkaroon kami ng kaliwanagan. Sira ulo ka ba? Kung kailan tumanda ka, tsaka ka naging nawala yung utak mo. Di ba? Yun lang naman yung gusto namin eh. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya kami nakakalabas diyan kung saan-saan. Malaya kaming maglakad. Kasi hindi kami kinakabahan eh. Oo, hindi kami kinakabahan na baka bigla kami hold upin, saksakin. Di ba? Yung mga kamag-anakan naming mga babae, baka biglang dukutin, gawan ng masama. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi kami natatakot kasi maraming takot na kriminal sa Pangulong Duterte. Sa panahon ngayon. So, ibig sabihin, nagsisinungaling yung mga survey na pasok sa pangalawa at pangatlong posisyon ang Pilipinas sa pinakamataas na krimen sa buong Asya. Ibig sabihin, sinungaling yun. Hindi namin paniniwalaan yun. So, ibig sabihin, nung panahon ni Pangulong Duterte na ang utang ng Pilipinas ay tumaas lamang ng 4 trillion partida, nagkapandemya pa. At sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon na nahalos na sa 8 trillion na ang tinaas ng utang ng Pilipinas na wala naman tayo nakikitang mga improvement, upgraded na mga establishment dito sa bansang Pilipinas at wala pang nangyaring pandemya. At take note, wow, English yun take note, 3 years pa lamang si Marcos Jr. Pero may 8 trillion na ho tayong utang sa Pilipinas. So, iisipin namin na mas okay ngayon kaysa panahon ni Pangulong Duterte, ganon. Iisipin namin na ganon. Ikaw na Heidi Mendoza ka. Tapos gusto mo, hikayatin mo kami na makawala sa ni Pangulong Duterte? Sa suporta namin? Ulol. Raulo ka, Lakas din ng tama mo talaga, Ito pa. Ito malakas. Kayo dapat yung sinasabi nyo kami kung mawala sa suporta. Mukhang kailangan nyo ata yun, PBBM, sa mga kurap na kaalyado, wala kayong puwang sa aking administrasyon. Wow, pulok. Wait lang guys, ang sarap pulok-puan nito. Pulok-pukan natin, ang galing-galing. Ang galing naman ni Idol BBM. Kangina, wala po. Yung mga kurap daw dyan. Wala pala kayong muwang sa administrasyon. Pero napaisip ako bigla. Kailan ba nagsimula ang malalang korupsyon sa Pilipinas? 'Di ba? Sa administrasyon mo. Ang lakas din talaga manloko nito ni Idol BBM, Okay, dito. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya poprotektahan kahit ang sarili niyang
mga kaalyado kapag napatunayang may kinalaman sa korupsyon kaugnay ng flood control projects ng pamahalaan. Bakit malaya pa rin yung pinsan mo? Binigyan din ng Pangulo na walang lugar sa kanyang administrasyon ang mga opisyal na sisira sa tiwala ng publiko. Kaya pala bagsak na yung ratings mo. Anya, handa siyang putuli ng anumang alyansa sa sino mang mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Sorry na lang, hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mong pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang galing talaga. Grabe, iba din talaga yung mindset ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Pang International Convergence Zone. Bagyo yarn. Tanginang yan, hayop na yan, no? Ang tindi rin talaga eh. Galing-galing din eh, no? Anak ng timangka. Sa administrasyon mo nga nagsimula yung corruption, tapos yung mga kaalyado mo lahat yung dawit dito. Tapos pinsan mo pa ang involved dito, asawa mo pa, tapos yung Monica ihan nyo na si Charis Marcos. May anak ba si Marcos na Charis? Ayop na yan, di ba? Ang lakas mo din talaga manloko no? At eto ba, basahin na rin natin. Si Tulfo lang ang pwedeng magdikta. Abaw, nakakatakot nakakatakot. Oo, nagiging diktador na itong Tulfo brothers. Mariingi giniit ni Sen. Sherwin Gatchalian na si Senator Erwin Tulfo lamang ang may kapangyarihan magpatawag ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Putay na, paano pa kaya pag naging presidente itong mga hayop na to, no? Inihayag ito ni Gatchalian kasunod ng mga usap-usapin tungkol sa mga hearing na inuugnay sa kampo niya nina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta habang nagpapatuloy ang sigalot sa liderato ng Senado. Sabi ni Erwin Tulfo, sabi ni Gatchalian pala, si Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon at siya lang ang pwedeng magsabi kung may hearing siya o wala. Wow, grabe talaga, no? Yan na. So si Erwin Tulfo lamang daw pala ang pwedeng magdesisyon kung may hearing o wala. Partida, hindi sila kontrolado ng Malacanang yan. Ha? Hindi sila kontrolado. Hindi, huwag natin isipin yun. Magbulag-bulagan na lang tayo, ha? Na lang tayo. Tawag dito, kunwari, hindi natin nahahalata, kunwari, wala tayong alam. Ayop na yan. Ito, isa sa pinakamatapang at kilalang matatawag natin isa sa mga bayani ng bansang Pilipinas na medyo naduwag ata. Medyo umatras ang kanyang yagbols. Sino ba to? Ito, makikita nyo dyan. Col Kerubin, naawa sa 18 Maleta Boys dahil umano'y nagagamit lang. Wow, Maleta Boys na tawag. Nagpahayag ng simpatya si retired Marine Col Ariel Kerubin para sa grupong tinaguriang 18 Maleta Boys na anya nagiging kasangkapan lamang sa mas malawakang layunin sa pampolitika. Sa panayam sa memo with Corina noong Hunyo Agis, sinabi ni Kerubin na nakita niyang ginagamit ang grupo ng ilang sektor na umano'y may hangaring maghasik ng destabilization. Para sa dating opisyal ng militar, nalulungkot ang sitwasyon ng mga sangkot dahil sa halip na sila ang makinabang, nagagamit lamang umano sila sa pagsusulong ng interes ng ibang tao. Tonginang yan. Akala natin okay din to si Kerubin, no? Pero din pala. Laglagers pala din, guys. Ginagamit lang daw yung 18 Marine sa pangpopolitika. Paano ginagamit? Unang-una, sino ba yung sinasagasaan ng 18 Marines? Mga kilalang personalidad yan. Mga makapangyarihan yan. So kung
kung ginagamit lamang sila sa pamumulitika, eh di sana kumampi na sila sa administrasyon, 'di ba? Safe pa sila, hindi sila makukulong, baka kumita pa sila. Ganun lang kasimple 'yun eh. Kung talagang ginagamit ang 18 Marines para sa impluwensya ng politika, kung ako sa 18 Marines, doon ako sa administrasyong Marcos. Oo. Hindi ako makukulong doon. Safe na safe ako. Baka magkapera pa ako. 'Di ba? Anak ng timang naman. Pero wala, hindi na rin naman to bago. Marami ng ganito na mga inaasahan nating maging kakampi ng taong bayan. Eh, sila pa yung mga nagiging tawag dito, na nalilihis ng kaisipan. So, although baka natatakot lang si Kerubin na baka pag-initan din siya. So sa madaling salita, isa din siya sa mga naduduwag. So eto na, mga banatero, sino nga ba talaga ang pasimuno ng kaguluhan sa bansang Pilipinas? So ito po, bago tayo mapunta doon sa video, sa Chokchak Chenes video na viral ngayon ng dalawang senador na nakipagtsuktsakan sa babae at lalaki, eh panoorin po muna natin tong video na to para mas lalo nating maintindihan kung sino ba talaga ang pasimuno ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. So ito po, panoorin natin. Hindi ang mga Duterte ang problema sa bansa po, Sir Anthony. Eh talaga naman hindi talaga ang problema ang Duterte, no? Sa nakikita ko talaga, it's the administration that's the problem. I don't even want to say it's the president because I really don't know if he is the one that's giving the orders, no? But as I said, to me, maliwanag sa akin that there are people around him who are doing things to discredit the vice president, to ruin the vice president, to make sure that the vice president is not eligible to run in 2028. And a lot of people believe that all of these instructions are coming from the president. Kasi nga, tahimik ang presidente, no? Kasama po natin si Ginoong Anthony Del Rosario, ang Secgen po ng Hugpong ng Pagbabago at malapit na kalyado ito ni Vice President Sara Duterte. Sir, mayang gabi. Welcome po sa live natin na programa. Mayang gabi, MJ. Mayang gabi, Admar. Good evening sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Apo. Happy Independence Day. Yes, 128 Apo. Independence Day. Ang tanong natin dyan, tunay ba tayong lumaya, Sir Anton? Well, definitely. Pero alam mo, ang nakakatuwa rito, 128 years ago, we declared our independence from the United States, no? But given what is happening now to our country, marami kang makikitang mga comments sa Facebook, marami ka rin makikitang mga comments from other personalities na mga people around us saying na baka mas maganda pa kung under na lang tayo sa ibang bansa para at least masugpo talaga yung korupsyon, no? Mawala na ang korupsyon sa ating bansa. But of course, these are all jokes, no? But again, dito natin nakikita na napakalaki talaga ng impact nitong nangyari sa ating bansa in the last few years. Opo, galing po kayo sa Mindanao noong nakarang araw. Pakikwento naman po yung mga naging experience niyo with Vice President Sara Duterte para po sa mga nabiktima po ng lindol. Oo po. Of course, 2 days ago, pumunta po ako ng General Santos City, no? Ang purpose sa pagpunta natin doon ay para tumulong sa mga victims of the earthquake, no, na nangyari po dyan sa Glan, Sarangani. At the time na dumating ako roon, wala pang road access, no, land access to Glan. That is why very isolated po sila, no. Talagang nangangailangan sila ng of course kuryente, walang tubig, wala ring pumapasok na pagkain. And of course, a lot of the residents there, bumagsak ang kanilang mga bahay. So, yung evacuation situation doon, napakagrabe, no? So, pagdating namin doon sa Gensan, kasi we had to fly in actually from Davao City, no? Because hindi po operational ang airport sa General Santos at that time. So, we had to fly in to Davao City and then take a land trip to Gensan. But unfortunately, hindi po ako nakarating sa Glan, no? Kasi gaya na sinabi natin, wala pong road access at that time. But I heard as of yesterday, mukhang meron na yung may tulay kasing papasok doon na nahulog po yung tulay during the earthquake. But I heard, I was informed yesterday that pwede na pong dumaan, ano? Pero motorcycles pa lang, hindi pa kotse, no? So, it's a difficult situation, no? Doon sa Glan. So, of course, si Vice President Sara went to Glan by chopper.
And then after that, she went to General Santos. Doon po kami nakita. Pumunta po siya doon para bumisita doon sa mga victims ng earthquake. And of course, pumunta po siya doon to pay her respects to one of the victims doon sa nangyaring insidente. No? So, yun po ang situation at the time. I did not stay overnight. I only went there. Of course, nag-turnover din kami ng mga bigas. Meron tayong mga kaibigan from Luzon and of course from Mindanao na gustong tumulong. So nag-donate po sila ng mga bigas and meron din mga nag-donate ng tubig, of course, which was also very important, no? Kasi wala nang access sa potable water in those areas. So napakarami po mga other municipalities also that were affected, no? I heard Malita is also affected in Davao Occidental, Jose Abad Santos. So so napakarami po. Malapatan in Sarangani is also affected. So grabe itong nangyaring earthquake, no? So 7.8. I cannot even remember an earthquake that was higher than that, no, in recent history. So I hope the government, especially the government, no, I hope they are able to do much more, no, kasi talagang sila lang talagang inaasahan ngayon ng mga victims doon sa mga lugar. Opo, tsaka nakita natin na Sir Anthony, si VP Sara very hands-on, no? Sa lalo yes. na especially Mindanao Yes. Baluarte ng mga Yeah. Duterte Mindanao. At hindi basta-basta last year nagkaroon po ng malakas din na lindol some parts of Region 12. Sultan Kudarat was very affected. Meron pang mga pagtama ng malakas sa bagyo. So talagang the Vice President is giving back to the people na nagtiwala sa kanya, sir. Well, yes, that's correct. No, as a matter of fact, hindi lang naman ngayon yan. No, even before when she was in the local government of Davao City, as both vice mayor and mayor, nakita na po natin na very hands-on siya. No, very involved siya sa lahat ng programs. She's very aware of what's going on around her when she was both mayor and vice mayor of the city of Davao. No, and of course, true to form, ganun pa rin ang ginagawa niya ngayon bilang vice presidente, no, sa ating bansa. So I think this is already her style of governance, no? Very on top of everything. Talagang alam niya kung ano ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Opo. Sa inyong experience, sir, bilang nakapaglingkod din po kayo sa local, naging governor din po kayo, gaano po kahalaga yung experience sa local government na mismong ikaw ang nagplano, nag-execute, at nagpatupad ng mga programa na pagdating mo on a national scale, hindi ka naman bibigla at alam mo ang pagtugon lalo na sa crisis situation? Malaking bagay po yan, ano? Lalo na pag dumaan ka ng either mayor or governor, no? Because you're like a little president. You have the resources of government under you. You have all the departments. In my case, kasi governor ako dati, so of course lahat ng mga departments under sa probinsya, nagre-report lahat yan sa inyo. And of course, meron kayong support from the military and the police, no? So, it's a more difficult job compared to a congressman, no? Because you have to really be in the area all of the time. Pag merong mga problema, ikaw talaga ang first responder. You have to make sure that especially when there are disasters, dapat talaga ang unang-una mong gagawin dyan is planuhin kung paano ka papasok, how to make sure that the essential relief goods reach the correct beneficiaries, no? And it's a difficult process, pero yun talaga ang trabaho pagdating sa mga ganyan. That's why gaya ng sinabi natin kanina, there's only so much we can do. Like ako, I'm already a private citizen, I'm no longer in government, so anytime makakatulong po ako, sinusubukan kong tumulong in my own way. But of course, iba po yung resources ng gobyerno, no? That is why importante talaga na not only the national, no, even the local. I've been reading also news articles or comments from Facebook, from accounts from different LGUs that they're also preparing relief goods to be sent to the victims, no. So of course, maraming salamat, no. Talagang kailangan magtulungan talaga tayo. Hindi ito panahon sa pamulitika, panahon ito para sa serbisyo, panahon para tulungan po ang ating mga kababayan na naghihirap ngayon dyan sa Mindanao. Opo. Marami pong hamon ngayon, sir, no? At mukhang uunahin yata ang impeachment talaga. Sa kabila po ng mga challenges natin sa gasolina, crudo o yung oil supply natin, hindi na po yata matatapos itong gulo sa gitnang silangan. Na alam naman po natin, domino effect sa Pilipinas. Nagbabadya po yung malakas. Nabalitaan mo ba, Super El Nino? This coming October? Yes, or yes. last quarter ng taong ito? May mga bagyo pang paparating. May mga biglaang lindol pa. Tapos impeachment? Anong tingin mo dun, sir? Ako, talagang napakaraming challenges, no, sa ating bansa. And of course, this will continue on. Gaya na sinabi ninyo, ang bagyo hindi nawawala, ang disaster hindi nawawala. And of course, especially with the ongoing
crisis in the Middle East, no? Sa gitnang silangan, talagang apektado tayo dito sa Pilipinas. Kahit na napakalayo natin sa Iran, apektado tayo, no? Nakita natin in recent reports that ang ating anong tawag na ito, inflation has already reached 7%, no? A lot of experts are saying na baka maabot pa ng 10% yan by the end of this year, no? So I hope hindi po mangyari yan. But again, these are things that we need to address immediately. Of course, ang ating employment, underemployment, napaka malaking problema din yan, ano? Nakikita natin na a lot of companies now are already reducing the number of hours for employees, no? So that's why a lot of people now, tumataas po ang underemployment rate natin, ano? Dahil naghihirap din ang mga kumpanya ngayon. And of course, when you are a company, pag businessman ka, ikaw nagpapatakbo ng negosyo mo, pag mahina ang benta, ang una mong gagawin talaga magbabawas ka ng tao, magbabawas ka ng oras, and that is why napakalaking problema ang hinaharap ng ating bansa, no? And if you were to ask me, I would have preferred that, as I said, itigil na muna ang politika. Masyado po maaga, no? I cannot remember a situation like this na as early as 2023, nag-uumpisa na ang discussion sa politika for 2028, no? So imagine 5 years before election, namumulitikan na tayo. Imbis na nagtutulungan tayo, imbis na sinusolusyonan natin ang problema ng ating bansa, ang naging nangyayari ngayon, namumulitika tayo and we're wasting all our resources on politics, no? And that is why I believe that might be one of the reasons bakit marami tayong problema ngayon. Opo. Well, in that case, bago lang po si Partner Admar, dapat rin ba natin, kasi syempre, sinasabi nila accountability ang sinusulong sa impeachment. Kung wala daw impeachment hearing laban kay VP Sara, di daw ba natin gusto ng accountability? What are your thoughts about Well, tama din yan, ano? Pero ang nakakatawa kasi rito, ang gusto nilang accountability is only the accountability of one person, and that is the Vice President, no? Nakita na po natin ito na in the past years na lumabas na itong mga issue ng flood control. Ang presidente mismo ang nag-report nito sa kanyang SONA in 2025. Nung sinabi niyang mahiya naman kayo. So, na-expose na po ng ating presidente yan last year. So, dahil dyan, dapat siyempre ang taong bayan nag-expect din ng accountability sa nangyari pong flood control projects, ghost projects, no? And that is why ako nakikita ko na talagang base sa mga sinasabi ng mga witnesses, especially itong mga sundalo na lumabas, talagang massive ang corruption sa ating gobyerno ngayon in the last few years, no? And until now, I have not seen any credible investigation to hold these people accountable. Itong mga sinasabi nating masterminds, no? And as a matter of fact, I find it strange that we keep talking about the fact that the Vice President should be accountable, pero pagdating po sa mga ibang mga opisyales, parang masyadong tahimik, no? Except for a few, of course, nakikita natin na nabanggit na nga si Senator Jinggoy and some other senators, and of course, nabanggit na rin na ang mastermind si Zaldico, nabanggit na rin ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. But again, it remains to be seen kung talagang merong mangyayari sa mga investigation na ginagawa nila ngayon. Sir Anthony, magandang gabi. Ang sa huli pagkakaalam ko, si Inday Sara Duterte ay Vice President. Pero iniintriga siya at hinahanap siya after nung nagkaroon ng lindol sa Mindanao, hinahanap siya na para bang siya yung presidente na may makapangyarihan. Ano masasabi niyo po dito? Kasama na rin po, sir, yung mga laging naghahanap ng rason na kumukonekta agad sa mga Duterte. Duterte may kasalanan. Pag may mga issue dahil sa Duterte, ano po masasabi niyo po dito sa mga intriga? Well, gaya ng sinabi natin kanina, talagang politika, no? This is all politics. And that is why napaka-unfortunate natin dahil, as I said, 5 years before the actual elections, nag-aaway-away ng ating mga leaders dahil sa upcoming elections nga sa 2028. And as a result, marami mga hindi na naasikaso ng mga problema. Despite the fact na maraming yung mga tao dyan sa gobyerno, sa administrasyon, nagsasabi na talagang tinututukan nila. Ako, I believe that more can still be done, no? And I also believe that
if this infighting in the government, especially when they started doing this ito yung Quadcom hearings because of the confidential funds. Ako sa tingin ko, kung hindi nagka-problema si Vice President Sara at saka si Speaker Martin, I don't think we will be having these problems right now. No? So talagang, ako naniniwala ako doon po nanggagaling yun. Ano? Again, it's because of the 2028 elections. Opo. Sir, noong nagkaroon po ang unity, umaasa talaga yung taong bayan, lalo na pagbaba ni former President Rodrigo Duterte, mas mataas pa yung grado niya nung pagbaba niya kumpara doon sa pag-upo niya bilang presidente. So kumbaga, ito rin yung naging tema ng unity na ipagpapatuloy, sabi pa nga, dadagdagan, yung build, gagawing build better more. Kaya sinuportahan itong tandem na ito. Ano na po kaya ang nangyari doon, sir? Lalo na maraming mga pangako, umaasa sila na may patutuloy. Lalo na po sa inyong lugar dyan po sa Mindanao, kabilang doon sa inaasam ng ating mga kababayan, ay yung Mindanao Railway. Pero parang nagiging huli na. Though, gumastos na tayo ng malaki din dito para sa pag-aaral po sa implementation ng project, sir. Of course, again, balik na naman tayo sa politics, no? When we campaigned in 2022, no, for both President BBM and Vice President Sara under the UNI team, I recall ang sinabi ni Vice President Sara is the reason she supported President BBM is because they were expecting continuity, no? Lahat po ng mga programa na naumpisahan ni Presidente Digong ay ipapatuloy ni President BBM, but unfortunately nga hindi nga ganoon nangyari. And again, as I said earlier, I think it is again because of politics, no. It is very clear that klarong-klaro no, that meron talaga mga tao within the circle of the president who do not like Sara to be the next president, no, for whatever the reasons are, no. And unfortunately, it seems to me na mukhang hindi nakokontrol ng ating presidente itong mga taong to, no? And I think that's where the problem is. Yan po ang source ng problema natin. There are people within the circle that are doing things to ruin the vice president, and the president is not doing anything about it, no? So tuloy ang taong bayan naniniwala na siguro utos ng presidente kasi wala namang ginagawa ang presidente to stop this politicking that's going on, no? So, yun po ang nakikita ko dyan. Opo, at bilang kaalyado po ng mga Duterte, bakit hindi ang mga Duterte ang problema sa bansa po, Sir Anthony? Talaga naman hindi talaga ang problema ang Duterte, no? Sa nakikita ko talaga, it's the administration that's the problem. I don't even want to say it's the president because I really don't know if he is the one that's giving the orders, no? But as I said, to me, maliwanag sa akin that there are people around him who are doing things to discredit the vice president, to ruin the vice president, to make sure that the vice president is not eligible to run in 2028. And a lot of people believe that all of these instructions are coming from the president. Kasi nga, tahimik ang presidente, no? And sometimes may mga conflicts. Kagaya remember that time recently nung pinasukan ng NBI yung Senado. Yung sinasabi nilang under siege yung Senado, sabi po ng bloke ni SP Cayetano, hours before that happened, sinabi ng presidente sa news that wala naman siyang instruction na papuntahin yung mga NBI doon. Sinabi niya, nakausap niya si Director Matibag. And yet, despite that, nandun yung mga NBI sinasabi nila sa GSIS. Pero isang building lang naman yung GSIS at saka Senate, no? So, again, there are conflicting statements, no, within the administration. Tuloy, ang tao hindi na ngayon malalaman kung saan ba sila maniwala, no? And that is a big problem, no? Because if you're running a big bureaucracy like the Philippine government, importante talaga na ang instructions ng presidente very clear at yun ang sinusundan ng mga tao sa ilalim sa kanyang pwesto, no? Of course, we're talking about the secretaries, the bureaus, whatever. They all have to work together in unison under the direction of the president. And I think that's one of the problems that we have right now in our government, no? Opo, sir, dito po sa recent survey, sa kabila po ng talagang mainit na mga kritisismo, mga aligasyon na sisira sa pangalan po ng pangalawang Pangulo, nananatili pa rin pong mataas, siya po yung pinakamataas sa lahat po ng mga pinakamataas na mga opisyal ng gobyerno, nananatiling mataas ang pangalawang Pangulo.
kumpara sa mismong Pangulo na negative 15 kumpara sa positive 29 na net satisfaction rating. Sa tingin niyo po, saan ito nagmumula? Saan ba nahugot ito? At bakit mataas pa rin ang tiwala ng nakararaming mga Pilipino sa pangalawang Pangulo? Again, itong survey ni Vice President Sara, no, it's very consistent. And to me, it shows that the people trust her. That they believe in what she's doing. And if you look at the style of the Vice President, she doesn't talk about politics eh. No? Kung napansin niyo, hindi politics ang pinag-uusapan ng ating Vice Presidente. All she does is she just goes around the country, bumibisita siya pag may mga invitations. Once in a while, she'll talk about pag-uusapan niya yung mga nangyayari sa gobyerno. Pero bihirang-bihira ka makarinig ng mga political statements, no? And on the other hand, as I said earlier, it seems like the whole government is concentrating, the administration of the president, it seems like they're all concentrating on discrediting the vice president, making sure that she's not able to run in 2028. Alam mo naman ng mga Pilipino, mahilig sa mga, anong tawag yan, yung underdog di ba? So parang, I think, ang tingin ko dyan, baka ang mga kababayan natin, nakikita nila na inaapi na masyado ang ating vice presidente, and that is why the support remains to be there, no? And of course, the other result is that bumabagsak ang ratings ng ating presidente because of that. Opo. Sir, bago lang ulit si partner MJ, mula nung nagka-watak-watak na ang unit team at sa iba na nakipag-unit team, marami pong mga dati kaalyado, dati rin sigurong malapit or naging pumanig dito kay Vice President Sara Duterte, nawala na po. No? Ano po ang itong magandang lesson? Kasi, kumbaga, nababanggit na rin ni VP Sara na wala talagang, kumbaga, tanggap na niya yung mga pangyayari. Sa tingin niyo po, pag, alam niyo naman po, papalapit na yung eleksyon, mataas pa rin yung kanyang sa survey niya, rating pa rin niya, siya pa rin yung pinakamalakas na nalilito pa ata yung mga kalaban kung sino yung itatapat sa kanya. Yung mga political butterfly po na babalik ulit dito, ano sa tingin niyo yung magiging pagtanggap dito ng pangalawang Pangulo? Kasi nag-decide na rin ang PDP laban din, though hindi PDP laban si VP Sara, sabi nila na kung sino man yung susuporta nga dito sa impeachment, kailanman hindi na sila magkakanlong sa mga ito. Ano po masasabi niyo po dito, sir? Unang-una, no, ang ating bansa kasi, sa ating konstitusyon, pinapayagan kasi ang multi-party system, no? That is why napaka-normal na sa ating bansa na ang mga opisyales lumilipat ng partido, no? So hindi sila sumasali sa partido dahil sa ideology ng partido. Instead, sumasali sila sa partido dahil sa kung sino ang presidente nila sa partido na 'yon, ano? And that is why isa yan sa mga nakikita nating problema sa ating constitution, and as a result, normal na, no? Nagiging normal na in every election na yung mga kandidato na tumatakbo under the administration in the last election, pagdating sa next election, lumilipat sila, especially pag presidential elections na, no? And I guess we will see that again in 2028, no? I understand because galing din ako sa Kongreso, no? When you are a congressman kasi, lahat po ng mga projects, programs na dinadala ninyo sa distrito, galing po sa pondo ng national yon. Hindi kamukha ng mayor at saka governor, you have your own funds from the LGU, and yun po ang ginagamit sa mga programa ninyo sa inyong mga probinsya, sa inyong mga syudad and munisipyo, no? Pero ang congressman kasi, nagdidepende po yan sa programs sa pondo ng national government. And of course, to be able to para makakuha ka ng pondo sa national government, of course, you have to support the current administration. So, alam po natin yan, ano? And I think that's probably why a lot of congressmen from Mindanao, even in Davao region for that matter, no, maraming sumuporta sa impeachment, no. And again, we will have to wait and see kung anong gagawin po nila sa 2028. I heard that report, no, Admar, na PDP has mentioned that yung mga pumirma or yung mga nag-yes sa impeachment ni Vice President Sara, hindi na pwedeng lumipat sa PDP. Well, that's their decision, ano? And but that will not stop a person from supporting, 'di ba? Because a congressman can support
Vice President Sara in 2028 without having to go to PDP. Kasi meron pang mga ibang partido dyan di ba? So I guess that's going to be very interesting, no? Kung ano po mangyayari sa 2028. But definitely, alam ko na mangyayari dito because as I said, I'm a former politician. Kung saan malakas ang kandidato, doon talaga sumasama ang mga tumatakbo sa Kailan Congress at saka sa governor. Kailan kaya yan mararamdaman natin, sir, by ano na yan? 20 After the approval of the 2028 budget. Oh. Ay, ganon. Tingin ko because siyempre ang mga congressman, they will not jump early kasi sayang naman yung budget sa 2028. Remember, pag tumatakbo ka ng congressman for example or governor or mayor sa 2028, tapos wala kang projects madalas sa lugar mo during the year of the campaign, may problema ka, no? So they have to make sure na while they're campaigning, meron silang maituturo na projects na ito galing sa government through the initiative of Congressman Juan de la Cruz. Ito ang dinala ko dito. Pero kung maaga kang lumipat, baka mabokya ka at wala kang madalang proyekto sa lugar mo. So ako, ang tingin ko dito, this movement will start moving itong mga kandidato na mag-move from the administration to the candidacy of Sara Duterte. I think this will happen after the 2028 budget hearings. Anong fearless forecast mo, sir, sa impeachment? Makukuha ba nila sa Senado? Ako, again, marami na po mga lumalabas na rin sa mga social media kung ilan ba talaga ang kailangan para makonvict ang ating Vice Presidente. And based on the Constitution, for me, it is very clear, it is 16 votes. 2/3 of all the members of the Senate. And there are 24 and not 22 senators right now. So based on the 24, 2/3 of that is 16. And so I do not believe that there are 16 senators who will convict Sara Duterte. Opo. Kung ma-approve yung impeachment, granting, for the sake of conversation, anong magiging sa Pilipinas? Tatahimik ba o gugulo lalo? Wow. Actually, ito nakikita ko no? And I hope it really doesn't happen, no? Kasi kawawa na naman ang bansa natin. Pero nakikita kong problema in the near future, itong problema sa Senado kung sino ang Senate President, no? For as long as there is no 13 in the block of Senator Gatchalian, wala silang mahalal na Senate President, no? So in the meantime, in my opinion, based on what I have seen, based on the 1987 Constitution, binasa po natin yan, yung mga important provisions for this particular topic, nakita na rin natin, nabasa na rin natin yung Senate rules, no? To me, I believe that the Senate President is still Alan Peter Cayetano. As a matter of fact, sa akin, questionable nga yung ginawa nilang pag-declare ng vacancy yung Senate President Pro Tempore, Secretary General, and the Sergeant at Arms. No? Kasi po, yun yung 4 na officers ng Senado and maliwanag po nakalagay sa Constitution at saka sa Senate rules that you need 2/3 or 13. Sorry, not 2/3. Sorry, you need a majority of all the senators, no, which is 13, to be able to replace these people, no? So, yung kanilang pag-declare as vacant, these 4 positions, sa kanilang pag-boto ng bagong Senate President Pro Tempore, bagong Secretary General at bagong Sergeant at Arms, I think that is not constitutional. I think that is illegal, no? So, again, that's where nakikita ko magiging problema, no? Kasi again, the question is, right now, nakikita natin sa Blue Ribbon Committee, sino ba talaga ang masusunod, no? Ang grupo ni Pia Cayetano or ang grupo ni Erwin Tulfo? Baka ganun din mangyari sa impeachment, no? Sino ba ang legal na impeachment court? The one headed by Alan Peter Cayetano or the one headed by acting SP Sherwin Gatchalian? So I hope this will be resolved soon enough, no? Kasi pag hindi, baka magkaroon tayo ng crisis na naman rito, no? So again, I hope things will be settled pretty soon. But again, sa nakikita ko mukhang may stalemate talaga at this point, no? Last question, sir, my part. Marami kasi nagsasabi na under the Sara Duterte presidency, baka lalo mas maging watak-watak ang Pilipinas. Baka daw habulin. Alam mo yun? Habulin yung- Balos ba mo? Makare-rest back daw si VP sa lahat ng kanyang mga political opponents. Having been known the Vice President as her friend and ally, anong tingin mo? Talaga bang ganun? Mas magiging watak-watak ang Pilipinas? No. Again, yung mga nagsasabi po niyan, sinasabi lang po nila yan para po
to discredit the Vice President. Again, that's politics, no? Yung mga so-called political analysts dyan na nagsasalita sa mga TV, sa mga radyo, these are people who have other ulterior motives, no? Siyempre may mga iba dyan nagsasalita, may mga sinasabi tungkol kay Vice President kasi po ang kanilang gustong makitang makaupo as bilang presidente is either Leni Robredo or Risa Contiveros. That's all politics, no? But having worked with the Vice President previously when she was mayor, I can tell you that she is level-headed, no? I do not think she will, ano ba yung balos sa Tagalog? Gaganti. Gaganti, oh. Hindi ko sa tingin ko hindi siya gaganti. But definitely she will hold everybody accountable, no? Kasi hindi na natin maiwasan ito eh. Napakalaking issue talaga itong corruption na nangyayari ngayon under the present administration, and we cannot also forget it because the people really want accountability. Gusto po ng mga kababayan natin na meron magiging resulta dito sa mga investigasyon. Gusto nilang makita na may mga makukulong. Ako, ang tingin ng taong bayan sa present administration, I think naniniwala sila walang mangyayari. No? Walang mananagot. So therefore, it is expected dahil walang magiging resulta sa administrasyon ngayon, sigurado yan pagdating ng panibagong administrasyon, whoever it is that will be the next president, I am sure the people of this country will want the next president to put in jail those people who were corrupt in this administration. Proven corrupt. Yes, proven of course, di ba? Yun na mga banateros, mga kabiyaya, no? Ang linaw-linaw ho doon kung sino ba talaga ang may pasimuno ng kaguluhan sa bansa natin. 'Di ba? So ang ganda nung pahayag na yan ni Sir at talagang siguro naman maliliwanagan yung mga kababayan natin mapatungkol diyan. So mapunta na nga tayo dito sa usaping Chukchak Chenes, ng dalawang senator. Yan, may kita nyo dyan sa screen ha. Ang nag-post, si Eloy Bugres, the queen of, hindi ko alam kung anong queen niya. Pero nakakatuwa tong vlogger na to, no? Naaliw ako dito sa mga video niya. Sabi niya rito, si Pinky may scandal kay baby boy. Bongga si Pinky mag-lollipop. Ay, grabe ka, Pinky, ba? Oo, ang galing mo pala mag-lollipop. Yak! Mamaya, i-reveal natin kung saan nyo mapapanood yan. Ito pa yung post ni Kiko Barsaga, no? Sino yung senador na may skandal sa Viva Max at saan mapapanood? Habaw! Ito na nga yan. Ito na nga yan, mga banateros. Ihanda nyo na yung cellphone nyo. I-search nyo. Alam nyo, itong site na to, hindi po siya scandal na site, no? Bali, dito mo yung mahahanap yung mga sinangunang iskandalo ng mga kilalang personalidad sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Halimbawa, yung may napanood ako dito, yung sikat na athlete nung nung 90s, nung 80s, nandyan, sikat na politician, sikat na, basta, yung mga tinatagong video nila dito naka-stack sa site na to. So, hindi ko na lang ilalagay sa description yung link. Kayo na lang bahala, no? I-search nyo lang, chaotic.com. Yung tick niya is letter C, hindi letter K, no? Yung ka is letter K, KATIC.com. So, baka mahuli ka. Manood na kayo dyan. So, hindi ko rin sinasabi kung safe tong site na to, Baka mamaya magka-virus yung cellphone nyo, hindi ko rin po kayo inuobliga. Pero, dyan ko kasi napanood yung ibang mga video ng mga politiko na talagang hindi ko masyadong 100% kung AI ba to, kung ito ba ito totoo. Pero para sa akin is kamukhang-kamukha talaga rin nila. Para sa akin, hindi siya AI, pero kamukhang-kamukha nila.
Oo, may talagang kuha yung mata, yung ilong, yung muka. So yung nga lang yung salita medyo pero yung isa may may salitang Tagalog kaya medyo kapani-paniwala So kayo na bahala mag-decide kung totoo man yan o hindi. Basta ako hindi ko yan sinusure na 100% na totoo. So kayo mga banateros, anong may kukomento nyo ho sa mga napag-usapan natin? Lalo na dun sa video na ipinanood ko sa inyo at dito sa usaping Chok Chok Chenes. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama